Kauban na mayong adlaw, welcome na usab sa atong programang inyong konseho karon kundi nato makauban ang mga miyembro sa 20th City Council alang usab sa ilang pagpaabot sila mong gipanghingusgan nga mga ordinansa, inisyatibo o nga mga kaayuhan alang sa atong mga katawhan dinhi sa atong dakbayan. Kini day si George Bacos gikan City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy man sa pagpangulo usab sa ato ang City Information Officer Mr. Ayan Fuentes. Ug nining higayon ang mga igala hilabihan ka interesting usab atong pagaisgutan karon na sanglit makauban usab nato ang ato ang usa sa mga miyembro na ex-officio member sa ato ang 20th City Council ang ato ang president sa Sangguniang Kabataan Federation dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. At the same time, ang chairman usab sa Committee on Cooperatives niya si City Councilor Kenneth Jan Sakala. Kagawad, welcome back sa atong programang inyong konseho karon ug mohang pagpanimbaya sa atong mga suking tigpaminaw tiglantaw. Maayong adlaw sa inyong tanan and sa atong mga tigpaminaw diya, maayong adlaw na pud ug balik na pud ko diri sa ato ang inyong konseho karon ug unta naamoy matun-an sa akong mga ipangingon. Yes. Dapat may mabalaan sa atong mga activities para sa ato ang mga kabatan-unan sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro City. That's right, no? Kay si Kagawad has been very active with kining different activities din sa ato ang dakbayan, labi na sa kayuhan sa atong mga kabatan-unan, sa atong kooperatiba, sa sports, ug uban pang mga kayuhan sa atong mga katawan. Busa mo na ato ang paghisgutan karon. But una, no, angay lang mangpod nga atong pangumustahon so far. Kumusta si Kagawad sa kalakaran? So far, kumusta si Yes. kumusta ko sa ako maingon okay lang gyapon atong dagan, smooth man gyapon, pareha ra gyapon sa nag 1 year na pud data as SK sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro and also sa ato ang barangay and sa akong nakita nagyapon ta improvement sa ato ang kaugalingon labi na sa atong leadership skills kay nato na makuha sa experience. So sa akong nakita okay lang gyapon. Yes. Sa ako maingon okay lang gyud si Kenneth for now. Yes. For now lang. Bitaw, tuig na day tuod, no? Yes. A year ago na elect ka isip kining SK dira sa ato ang barangay sa Barangay Carmen and then eventually na elect isip kining SK Federated President no niya. Murag kung atong pagbalik lang taw lang kakawan murag taas na kayong nahitabo sa 1 year ba? Murag daghan kay mga panghitabo sa 1 year nga imuha nga pag panerbisyo but sigon pagali nimo it's a continuous learning gyud ang kining pagdevelop sa leadership skills but so far karon kumusta usab ang inyong kining sa federation no sa Sangguniang Kabataan Kagawad? So far sir no sa ato ang SK sa ato mga SK chairman ug sa mga SK council sa matag-iyang barangay aduna na kita 66 out of 79 barangays nga approve. Okay for November. That's their budget ba? So natay mga pipila ka mga SK na separated na gid sa ilang barangay and kagalingon nga budget. So duuli ninyo inyong mga tanawa din sa kong page. Sa ako CDO Federation President Kenneth Sakala nga page ug dito ninyo makita ang mga barangays, mga SKs nga separated sa ilang barangay. That's right, no? And kana nagpamatuod nga working gyud si City Councilor Kenneth Jan Sakala sa pakig-bisog usab sa inyong nagkadaayong mga budget nga maaprubahan dira sa ato ang 20th City Council, no? And siguro Kagawad, no, sa nakalabay nga mga bulan medyo the whole year, no, you've been very busy supporting different activities and of course initiating different activities alang dinhi sa ato ang dakbayan. But siguro sa ato ang hilisgutanan karon na Kagawad, no, disugta sa atong hilisgutanan sa ato karon murag ubay-ubay nga mga athletes ang excited karon Kagawad, no, isip chairman sa Youth Development and Sports usab dinhi sa ato ang dakbayan. Doon na tay kanang ipadala nga mga atleta, no, team Cagayan de Oro alang usab sa batang Pinoy. So pila ka atleta nga atong ipadala Kagawad ug unsa nga suporta atong gihatag nga sa ato ang kining mga atleta sa batang Pinoy? Sa ato ang in regards sa atong batang Pinoy sir no sa dito na siya mahitabo sa Puerto Princesa. Medyo layo gyud. Gyud og malingaw gyud ato mga athletes kay Palawan gyud siya. Pero bitaw
ato ang mga athletes sa atong Batang Pinoy mahitabo kini siya karong November 20. Dul-dul na, no? Dul-dul na gid siya 20 to 28 and mag-send off kita sa ila sa 18 nga naa ato ang City Mayor Rolando Clarix Uy nga napakita okay. siyang suporta para sa ato ang mga athletes nga magdulaay dito sa Batang Pinoy. And also naatay 13 events sa ato ang Batang Pinoy. Naa diri atong arnis, archery, athletics, boxing, basketball nga 3x3 ni siya. Dili siya sa 5-on-5 sir. So naputay karate do, badminton, chess, dance sport, judo, swimming, table tennis and taekwondo. So baybay lahang So baybay gyapon nga mga athletes no? Ato ipadala which gatotal na sila og 63 ka buok. Okay. So mo na ang delegation no mo to nga mga events ang alang usab sa ato ang Batang Pinoy. Again, kano sa ato kagawad ang Batang Pinoy karong November 20 to 28. 20 to 28 nya medyo layo gyud. So I know karon puspusan gyapon ang training sa ato ang mga atleta no kay nagkaduol na gyud ang ilahang kining participation sa ilang Batang Pinoy. And with regards to sa ato ang LGU CDO, grabe gid ang suporta sa ato ang City Mayor Rolando Clarix Uy kay ang ato ang support nga gikan sa LGU is naghatag kita og fair sa ilang matag athletes and coaches appeal. Yes. And of course napod tay free uniform sa ato ang mga athletes nga nagpakita gid nga sa ato gid sila nga CDO and also free meal allowance nga worth of 6,500. At per least, athlete and coaches. And coaches na. Nya mukuyog ka ni kagawad sa delegation na to? Makuyog gid ko sir kay Palawan nga gud dili mag-appeal ko dito. Isip kuan po sab no pagpakitag suporta ba sa ato ang kining mga atleta no alang usab sa ato ang Batang Pinoy. So I know exciting and best of luck no sa ato ang mga players kay dool-dool na gyud ang kining pagpahigayon no sa ato ang Batang Pinoy yung national leg na rabain taon ni. So kana sa nagpadayon usab na no nga kining pagsuporta I know maskin tuod nga walay Batang Pinoy ato ang City Sports supportive man gyud sa larang usab sa sports no nya kana lagi no daghang mga incentives nga gihatag sa ato ang dakbayan di no ang kining fair no kining back and forth ganin ang kining fair sa ato ang kuan makaabot gyud sila sa Palawan plus na pagit food allowance uniforms no so kuan lang gyud ang pag-train na lang gyud sa ato ang mga kabataan so nini kagawad no kining usapon ni sa kining testament bang kining kung magdasig lang gyud walay imposible nga makabot ka sa national no kay na ang kining local government nagsuporta ba. So sa to ang mga aspiring athletes diya ayo gid mo kaulo og duol sa to ang LGU kay grabe gid ang suporta coming from our City Sports and also sa to ang City Mayor Rolando Clarix Uy nga para mo develop gud inyong skills and talents sa matag sports. That's right, no? And na ito ang City Sports Office, no? Paluyog yun sa itong mga kabataan. Nya, kana, isip lagi, no? Si Kagawad Sakala po, very supportive, no? Sa mga endeavors sa ito ang sports, no? Sa larang sa sports, kay siya man po usab ang chairman sa Committee on Youth and Development ingon man sa sports. Nya, aside from that, Kagawad, imuha usab nga panghingusgan karon dira sa tuwa sa 20th City Council ang kining adunay amendments no sa ato ang City Ordinance number 13369-2018 kun kining ato ang or Youth Code of 2018. So unsay laraw nimo Kagawad nga amendahan sa ato ang or Youth Code of 2018? Sige sir. So about sa ato ang ordinance no strengthening the Oro Youth Code of 2018 is kini siya diri makita ang mga functions and of course sa atong OIDC and sa atong Oro Youth Development Office. Yes. And kining amendments is gadungag lang ni sa ilang mga functions and duties nga among nakita
nga mo'y mga kulang sa ato ang Oro Youth Code. So amo with the help sa ato ang Oro Youth Development Office nga gipanguluhan ni Lord Saver Centina and sa atong Oro Youth Development Council nga gipanguluhan ni Ma'am Herna Tano, among nakita kung unsa gyud ang angay nga mabuhat pagyud sa Oro Youth Development Council and sa Oro Youth Development Office para sa ato ang mga sangguniang kabataan and also sa ato ang mga kabatanunan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So nakahuna-huna mi among i-amend ang ato ang Oro Youth Code of 2018 and gamay lang ang mga akong ihisgot nga go ahead to go. Mga ato ma-amend or ato madugang sa ato ang Oro Youth Code of 2018 is first kani sa ato ang Oro Youth Development Council. Isa sa among nadungag nga duties and functions is to serve as the highest autonomous policy recommending body on youth development and empowerment programs and projects in the city of Cagayan de Oro. So kada siya isa sa mga wala atong last Oro Youth Code. So atong nakita nga kinahanglan siya appeal siya. And of course dapat sa shall monitor and evaluate the implementation of various programs and projects as approved in the local youth development plan. And lastly, shall, with the assistance and coordination of the Oro Youth Development Office, implement programs and projects consistent with the local youth development plan. So mo na siya mga nadugag ng mga functions and duties sa atong Oro Youth Development Council. So sorry kayo naduwag-duwagan inyong mga trabaho extra. So isa na siya sa atong nakita sa atong mga sa Oro Youth Development Council nga mo'y mga mabuhat gyud nila para sa ato ang mga kabatanunan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. And so forth sa ato ang Oro Youth Development Office, isa sa atong mga nadungag is to provide technical support and assistance to the sangguniang kabataan in the formulation of their comprehensive barangay youth development plan. So kini isa sa among nakita nga problema sa atong mga SK kay kulang sa technical assistance para mo kay isa kini sa mga requirements or isa gini sa pinakadako nga requirements nga kailangan nila para ma-separate ang ilang annual budget sa ilang barangay. So among nakita nga duwagan og tabangan gyud ato ang mga sangguniang kabataan nga mo paspas ang ilang pag-approve o pag-separate sa ilang barangays. And lastly, establish internal mechanisms for regular monitoring, coaching, and mentoring for the sangguniang kabataan. So isa gyud po na sa nakita nato no sa ato ang mga sangguniang kabataan is kadang para naatay mga consistent nga tabang sa consistent nga tabang sa ato ang matag SK sa matag barangay. Giapil nato na siya nga functions and duties sa atong Oro Youth Development Office para makatabang gyud sila sa ilang para ma-update or ma-advisean ang ato ang mga SK sa ilang mga i-implement nga projects and activities sa ilang barangay. And sa gamay lang ako ugma ato ning ipa committee hearing sa under sa kuang komitiba which is atong youth and sports. So karon padayon lang ato ang pangingusog dira sa 20th City Council for that amendments kagawad So with that I think katong sa imong gikaingon nga pipila ka mga additional nga mga functions sa ato ang Oro Youth Development Council and of course ang ato ang OYDO I think ang kato adunay pipila ato ka sa imong gikaingon murag dugang sa ilahang trabaho but adunay pipila usab ni ato kagawad nga murag ginabuhat na nila pero wala lang siya nahatagi og ngipon, wala lang siya na institutionalize but kini maayo siya nga lakang kay at least nga makuha na gid sila sa ilahang mandate nga kining na stipulate na gid siya sa ato ang Oro Youth Code dinhi sa ato ang dakbayan. So kining mabuhat na gid ni nila kay na naman gid sa ilahang mandate. Sakto ba tayo sa na ginabuhat na ni siya sa kuan. So mo lang to siya kulang sa Oro Youth Code. Nabuhat na nila pero wala pa dito na. Wala pa lang na kuan na institutionalize. So at least karon nanagid siya ngipon sa pagpatuman sa nagkadiyang mga
kining programa kay kato gyud nato kagawad no, pwede ra man gud siya nga awa man na sa mga mandate no, pwede man gud sila makaana, but I know nga very supportive man gud po without a doubt no, very supportive man gud na tong OYDO, but lagi kana at least karon na stipulate na gud siya sa ilahang kuan no, kining mga mandates dira sa pagtabang sa to mga SKK. Lagi it's a partnership gud siya no sa OYDO sa pag kining overseas ato ang nagkadiyang mga programs, and lakip na usab ato ang council ni ana. And with that kini sa inyong amendments sa kagawad, I know nga kining naapon mo gihimo before ana nga kining pag dungog or kining inyong gihimo nga collaboration no sa ato ang OYDO ngon man sa ato ang kining Youth Development Council no, so kini usa ni siya ka collaboration mo ang buo na siyang amendments. So with the help sa ato ang Oro Youth Development Council and the Oro Youth Development Office, naka bugna po tawag amendments para sa ato ang Oro Youth Code of 2018. So kana ang tumong niya na is kining pagpalapad lang yun ba, pagpalapad sa ilang scope, at the same time ang paghatag ngipon through kining pag-institutionalize sa nagkadiyang mga dugang mandates nung which is sa pagkakaroon na himo na usab sa ato ang OYDO Oro Youth Development Council. So hopefully unsay target na to ni kagawad by the end of this year ma-approve na ni siya nga kuan. So atong target gid sir no, hopefully at the end of this year ma-approve na ni siya nga ordinance. And kato sir, hopefully. Yes, hopefully gid no, kay of course di man gid na moagi man gid na siya sa kining proseso sab no, sa first reading, second reading, and then ingon ana no. So mo nay kining kuan nga paper trail pagyapon no. And of course aside from kining pag-amend na to kagawad sa ato ang Oro Youth Code no, nga aron mas mahaom siya sa kining panginahanglan, present nga panginahanglanon sa ato ang mga kabatan-unan. Lagi usab nga imuhang gihingosgan dinha sa ato ang lawag sa 20th City Council ang kining pagpakusog, pag-strengthen no sa implementation sa mga adolescent health and development programs dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Can you tell us more about this proposed ordinance nga mohasab nga gi-file dira sa 20th City Council kagawad? Sir no, sa ato ang isa pod nga ordinance nga atong gipangusgan para sa ato ang mga kabatan-unan is kining ordinance strengthening the implementation of the adolescent health and development programs of Cagayan de Oro City and appropriating funds thereof. So kini siya nga ordinance sa ga-focus sa ato ang mga adolescent youth nga edad og 10 to 19 years old. Yes. And kini siya kay will strengthen the protection of a child in preventing from engaging sexual and non-sexual risk behavior, leading towards a well-informed, empowered, responsible, and healthy life through the Adolescent Health and Development Program. So kini siya paningkamutan gid ni sa ato ang mga kauban sa ISDN or sa ang ISDN mo kini ato ang Information Service Delivery Network, di ba? So gipaningkamutan kini siya, compose kini siya og mga agencies sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro para mo hatag og mga programs para sa ato ang mga adolescent youth sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. And ang overall gid ani sir no is to give importance and strengthen sa ato ang 4 basic rights of a child. Right to survive, right to development, right to protection, and right to participation. Yes. So mo kini siya ang gina-give importance good or look out good sa ato ang ordinansa. And of course institutionalize and strengthen pod ang ato ang mga city-led initiatives. Which is sa pagkaron gihimo na usab nato kagawad but wala lang gyud siya nahimue og ordinance to strengthen. Yes. So more gyapon to, same gyapon sa ato Oro Youth Development atong ordinance pod nga amendment sa Oro Youth Code, same gyapon siya, naana ni siya daan pero mo lang kulang ang pag-institutionalize gyud sa ato ang
mga ilang mga initiatives. No, through usab sa ato ang kuan lagi, no, City Improvement Division, CID, no, way gina sila mga programa kagawad, no, sa ato ang mga adolescents, and of course ang kining sa ato ang ISDN or kining Information Service Delivery Network nga gi-compose din ni siya, no, sa kining nagkadiyang mga agencies din sa atong local government to spearhead and to oversee, no, ang kining kahimtang sa ato ang mga kabatan-unan. Again, nag-edad og 10 to 19, which is very critical sa usa ka kuan kagawad ba, sa usa ka batan-on nga edad, kay murag dira gyud ang kining development, dira ang kining daghang mahitabo dira, no, sa adolescent. Nasa diya nga edad ang daghan gyud nga mga maagian sa ato ang mga kabatan-unan. And dili pud sila, well, maingon na to nga sige ko na murag prone kaayo sa kuan. Prone siya sa mga sexual and non-sexual risk gyud. Yes, that's right, no? So mao na nga importante kay nga maprotektahan sila, at the same time mahibaw-an nila, no, ug ato ang mapahibalo gyud, no, ang kining basic rights nga kining anaa sila, no. And of course ang ato usab nga kining pagpahibalo og ngon man ato ang pagdasigit pod sa mga ginikanan nga to really guide their kining kuan, no, ilahang mga anak. So kani siya, sir, no, naatay sa ato ang city-led initiatives. Ako lang iingon gamay. Yes, go ahead. So para makabalo ang ato ang mga kabatan-unan, labi na sa ato mga parents, aduna naatay City Improvement Division nga gipanguluhan sa ato pinakakusgan nga si Sir Yoyong Diputado. Yes. And under sa ano na si Sir Michael Abrugar nga mao gyud ang focal ani nga panglihok sa ato ang City Improvement Division. And ang mga ginabuhat sa ato ang CID, just to inform sa ato ang mga parents para kabalo pod sila na atay mga PPAs related to adolescent health and development programs nga gimugna sa ato ang CID. Of course, ga-provide kini sila mga assistance sa ato ang barangay, and ga-facilitate po ni sila sa ato ang mga school and community teen centers, o ilabi na sa school natay PAPCOM. Yes. Sila pod ang handle pod ana, no, sa ato ang matag eskwelahan and sa ato ang adolescent friendly health facility. Yes. Sila pod ang ga-oversee para gyud sakto ang pagdagan sa ato ang isig ka barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. That's right. And also lastly, hapit ang malimtan, sila pod ang capacity building sa ato ang mga youth para sa peer educators. Yes. Mao kini sila ang ipangbutang sa mga teen centers sa community, sir, no. So sila ang guide nga sa atong mga adolescent nga moadto didto sa teen centers. Sila ay motabang sa ato ang mga kabatan-unan para maminaw sa ilang mga problema. That's right, no. And gani I think yearly ado naman tayo gipahigan nga search ana, no, alang usab sa ato ang kining mga outstanding mga teen centers, no, dinha sa ato ang mga tunghaan dinha sa atong community, no, which is very important gyud nga adunay safe place ang ato ang mga kabatan-unan. So nindot pod siya nga kuan kagawad, no, kining imuhang paghingusog dira sa ato ang 20th City Council nga ma-institutionalize gid siya ang kaniyang mga programa alang usab sa ato ang mga kabatan-unan. Right, so and of course kagawad, no, ang imuha usab nga komitiba is naglaraw nga matabangan usab gyud ato ang mga komitiba dinhi sa aton Dakbayan, which is lagi katong aduna pud kay proposed karon, no, nga kining usa ka ordinance alang sa pag-create sa atong Cagayan de Oro Cooperative Development Office, no. So usa gyud siya ka loan office nga magtutok gyud siya sa ato ang mga kooperatiba. Can you tell us more about this, kagawad? Sige, sir, no. So first and foremost, akong pasalamat din, no, sa as the chairman of cooperatives, akong pasalamat sa atong City Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez sa pag-initiate ani nga ordinansa para sa ato ang mga kooperatiba diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. And last no, nagpa-committee hearing ko atong last month, sir, no, and grabing dakong kalipay sa ato ang mga cooperatives sa ato ang Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay naanagid tay office para sa cooperatives
diri sa atong city and mo gini ilang gihulat sa atong mga tag sa kaiyang cooperatives diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay dako gid kini siyang mahatag na suporta sa ato ang mga cooperatives, ilabi na sa atong mga MSMEs o sa atong medium small sakto ba? Medium small and medium small and wala ka enterprises. Yeah, enterprises, yes. So micro, small and medium enterprises. Yes. So dako gid na siya og suporta og tabang no sa ilaha, and kini siya nga opisina mo kini ang iyag yung primary nga duty and function is to formulate and implement the cooperative development programs and to carry out the provisions of this ordinance. So mo kini siya no nagpasabot nga muhatag gid ni siya full good nga suporta nga mo tabang sa ato ang mga kooperatiba diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro para makuha ang ilang mga gusto. That's para right. nga matabang diri sa ato ang city. At the same time kagawad kato sab nga mga kining organizations karon nga buot mamahimong kooperatiba, at least napoy mo tabang sa ilahan no sa pag himo silang kooperatiba. And speaking of cooperative, laki po sab ka nga mi tambong no atol sa Co-op Month. Can you tell us more about this kagawad? Ni suporta pud tano with ato ang City Mayor Rolando Clarix Uy sa ato ang opening salvo para sa ato ang Cooperative Month atong niaging October 6, 2024, and kauban nato si Sir Aminuddin Elias, ang ato ang Regional Director sa atong cooperatives diri sa region, and of course inubanan sa ato ang City Mayor Rolando Clarix Uy and sa ato CID head nga si Sir Yoyong Deputado. So naa dito ang opening sa ato ang mga cooperatives, nagpa-motorcade, nagpa-parade. And dito po gi-introduce ato ang Mr. and Miss Cooperatives 2024. So napod sila another na pod nga segment mo ilang final ug awarding na gyud karong Sunday, October 27 dito sa Liceo. That's right. And gi-invite pod ta no. So ato paningkamutan nga maka-appeal pud ta kay aduna pud ta ipahigayon nga KK assembly sa ato ang barangay. So duwan-duwan ato ang mga duties and responsibilities and activities, pero ato yung paningkamutan nga mosuporta kita sa atong each activities. That's right. No, and of course kana isip pagpakita gyud nahugot nga pagpakita suporta usab ni kagawad sa ato ang Dakbayan, at the same time ang kining unsa atong gipanghimo alang sa kayuhan usab sa mga kabatan-unan. Malampuson usab nga nagpahigayon og benchmarking diri ang taga Lanao del Sur no dinhi sa ato ang Dakbayan. So kumusta ang ilahang pagpahigayon sa benchmarking kagawad? Dako atong kalipay no nga gipili gyud ta as ilang ma-benchmarking para sa best practices sa ato ang Youth Development Office and ilabi na po sa atong Youth Development Council. So gibisita kita uban ni Sir Jeff Adyong, mao ang ilang Ranao Youth Development Officer dito sa Lanao del Sur, and former po to siya nga SK Federation President. So nagkasinabot pud mi adto no kay former pud siya nga SK Federation President, and napud ko nangakuha nga mga kailangan nako para sa pag serbisyo para mas maserbisyo ang ato ang mga kabatan-unan sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro. So it's a exchange gid ay no, so best practices isip sa experience sab ni Sir Adyong isip kining SK Federated, at the same time ila pong nakita ang kining giunsa nato dinhi sa ato ang Dakbayan sa Cagayan de Oro. And I know gani no ubay-ubay na gid nga mga LGUs ang nagpahigayon og benchmarking dinhi sa ato ang Dakbayan na pinagyasab sa atong OYD og sa ato ang SK Federated Federation no nga ato ang nagkadayang mga kining best practices nga gipanghimo usab sa atong mga kabatan-unan. And with that kagawad no mao na ang kinang gipanghingusgan nimo, and of course for the whole year unsa pay imong of course 1 year na ka sa kining isip SK Federated President, unsa atong look forward usab in the coming year kagawad nga kining pagpanerbisyo ngadto sa atong mga katawhan? As 1 year na no, naanatay mga nakit-an sa atong mga nakulang as pagserbisyo sa atong mga kabatan-unan, ilabi na sa pag-strengthen sa atong mga SK Council sa
sa ilang matag iyang barangay. So, looking forward sa ato ang next year no sa 2025. Yes. Atong paningkamutan nga mas ma-improve na pud ato ang serbisyo in regards sa sports. Yes. Kay isa na pud na sa atong tutukan karon nga mo pud ang na-arise nga mga problems sa akong nakita is kulang pud ang pag-atiman sa mga other sports na pud. Yes. Dili lang kay ta sa basketball, sa volleyball, venture na pud ta sa other sports, labi na para daghan gid po. Para daghan gid ang maka-appeal. That's right. Labi na ning sa Dragon Boat. Yes. Ato ang isa sa ato ang mga sports nga mo improve gid ta. That's right. No, isip right now more emerging hub na gid ta for Dragon Boat niya katong may interesado nga mga kabatan-unan to join and kining mahibalo kung paunsa siya no kining Dragon Boat at least natay kining program usab na nindot nga pamaagi kagawad nga mas mapalapdan nato ang serbisyo no ilabi na pag kining tabang sa sports nga very important no sa ato ang maskin tuod nga na ang kining sa ato ang technology karon ba na mga cellphone ba ato gyud nang kuan gihapon no kining encourage ato mga kabatan-unan nga mag-drive ng gyud sa sports sa kanunay. That's right no. And by this time kagawad ako ang pangayon kay busy usab kay of course limitado lang pala tong oras dinhi sa atong inyong konseho karon. Siguro by this time daghan kayong salamat sa pag-share og sa kagayunan usab kagawad nga makabisita ka namo diri pagbalik sa atong inyong konseho karon. By this time, ako ang pangayoon ang imuhang parting statement mong minsay nga to sa itong mga katawan, especially sa itong mga kabatan-unan. So maayong adlaw, again na, subli, maayong adlaw sa itong mga tigpaminaw, labi na sa itong mga kabatan-unan, diya, and unta, no, ako gamay lang nga parting statement, unta na amoy na balaan or na dungag nga idea sa inyo ang kaugalingon diya sa akong mga gipang discuss karon and unta magpadayon gyapon mo sa inyo mga gusto ug dapat passionate gyud ta sa atong mga ginabuhat kay mora mo gyud na ang ato ang isa sa ato ang gapabangon sa ato sa matag adlaw. So unta kani ako mga gipangmugna nga mga ordinansa uban sa atong Youth Development Office, uban sa atong Youth Development Council, sa atong City Mayor Rolando Clarix Uy, sa atong City Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, unta makatabang ni siya sa atong mga kabatan-unan nga mas ma-improve ug ma-develop ang ilahang mga kaugalingon in regards sa ilang skills, talents, and of course sa ilahang kaugalingon na gyud nga pamatasan. That's right. And just kuan lang no, so panikamutan gid nato ni and sa atong mga kabatan-unan duol gid mo sa kuha kung namoy mga gusto gusto pa nga mahitabo sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro in regards sa atong youth and sports kay maminaw gid ko pirmi sa inyo. And kana lang no, and gamay lang pod suportahin inyong mga SK sa ilang matag barangay, sa ilang mga activities, sa ilang mga projects ug programs nga i-implement kay para gina sa inyo. So ako gina siya ibalik-balik kay para gyud ma-empower gid atong mga youth and ma-encourage pud sila nga mo participate sa ato mga activities. Kana lang maayong adlaw ug sir daghang salamat and sa atong City Mayor Rolando Clarix Uy, maayong adlaw sa atong City Vice Mayor ug sa akong kapitan sa Barangay Carmen Cupcake kang Uy, Cupcake, maayong adlaw. And sa atong mga SK chairman, sa atong mga SK council, SK officials diya nga naminaw, paminaw gid mo. Pero bitaw maayong hapon sa inyong tanan o maayong adlaw sa inyong tanan o og salamat. Right, dengan kay salamat kagawad itong nakauban no ang atong presidente sa Sangguniang Kabataan Federation ini sa Dakbayan sa Cagayan de Oro alang sa paghatag kanato ga update sa nagkadayang mga inisyatibo, mga ordinansa o mga programa alang sa kayuhan sa atong mga kabatan-unan. So daghan patag look forward niya magbalik-balik raw niya si kagawad diri sa pag-update kanato sa iyang mga gikabisihan usab dira sa ato ang 20th City Council. Right, so mo
ato naglangkob sa ato ang inyong konseho karong simanahay na nga daghang nakatunan, daghang nakuha nga ato ang especially ato mga kabatan-unan sa ato ang gipanghisgutan nga mga inisyatibo karong ni kagawad sa kala karong adlaw. Nya mao kadto ang ato inyong konseho karon sa ngalan lamang sa kinatibuk-ang puwersa sa ato ang City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix uy ngunon sa papangulo sab sa ato ang City Information Officer Mr. Ian Fuentes. Kinin lamang si George Bacos. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw paglantaw. Hantod sa sunod again, may adlaw sa tanan.